dear beloved, Boss Mike, Cervera! Bangkay habang nasa loob ng garbage bag ang katawan ng isang single mom na Nako! kinilalang sa April May Ongo Visconde, 21 taong gulang sa Manga Street, Tubok Proper, Davao City noong Sabado ng umaga, Pebrero 1. Nako! Ayon sa kanyang ina na si Shirley Visconde Malto, Yan mga kababayan, single mom mga kababayan, natagpuan, nakasilid sa garbage bag. Nako, saan ito mga kababayan? Sa Davao City. Ito ho mga kababayan oh. Nung nakaraan meron naman magjowa. Oo, pinatay yung lalaki, nilaglag sa hotel doon sa 3rd floor. Nilaglag, patay. Yung babae tad na saksak, patay. Kita nyo, sa Davao City mismo yan. Kita nyo mga kababayan, eto naman, Davao City, single mom, isinilid sa trash bag. Mga kababayan, ngayon sasabihin nyo na safe sa Davao, walang krimen, maganda sa Davao. Di ba fake news yan? Yan, ganyan niloloko ng mga DDS ang mga tao para sabihin nila na maganda ang pamumuno ng mga Duterte sa Davao. Pero ang totoo mga kababayan, kung krimen lang ang pag-uusapan, ayan na ang resibo, napakarami niyan. Di po ba? Napakarami pong resibo. Oo. Sige, tuloy natin tong video para mas maunawaan. Tuloy. alam ang biktima na aalis bandang alas 3 ng hapon noong Enero 31 upang makipagkita sa isang tao, ngunit hindi na ito nakauwi kinagabihan. Yan mga kababayan, ito maging naman po tayo. Maging maingat naman ho tayo sa pakikipagkita sa mga ina-eyeball ninyo. Marami ho ngayon dahil sa social media, maraming nakikilala, babae, lalaki, basta-basta na lang ho nakikipagkita sa mga nakikilala sa social media. Ayan ho, kita nyo mga kababayan, mag-iingat po kayo ba? Oo, wag puro landi-landi mga kababayan kasi mga kababayan, hindi ko naman sinabing naglandi itong biktima, mga kababayan. Ang sinasabi ko at tinutukoy ko, yung iba. Mga kababayan, wag ho kayong makikipagkita basta-basta sa mga nakikilala nyo lang ho sa social media. Opo, dahil po sa panahon ngayon, mga kababayan, na ang uso ay social media na, sinasamantala po ng iba yung pagkakataon para makapambiktima. Kaya iwas-iwas, lalo ka na Catherine Galpo. Kung makikipagkita kayo kay Arnold Lopez, kita nyo, walang nangyari kay Ai Chang, kahit kung De La Salle, Davao, Maka Duterte daw, porket green ang color, yun na nga. Lahat na lang binibigyan ng kahulugan. Di ba? Yan mga kababayan, ang ating mga nakalap na na mga balita, hirap na hirap po ako, mga kababayan, sa totoo lang. Sa dahil ang dami po ritong hindi pwede. Eto naman, ano naman ito? Talakayin natin. Pasok! Talo ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang mahalagang usap. Eto na mga kababayan, alam ko na ibalita ko na ito sa inyo, pero eto may resibo tayo. Kampo ni Digong sinopla ang request ng ICC. 'Di ba nag-request po sila na gusto nilang lamangan, gusto nilang lamangan itong mga biktima sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakakilanlan ng biktima at ng mga witness, mga kababayan. Abay sinopla po ng ICC. Eto, panoorin nyo. Talo ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang mahalagang usapin sa International Criminal Court. Tinanggihan kasi ng ICC Pre-Trial Chamber ang hirit ng kanyang legal team na higpitan ang proseso ng pagpapatunay sa pagkakakilanlan ng mga biktimang gustong lumahok sa investigasyon sa controversial na war on drugs. Yan mga kababayan. Ayan na po yung sinasabi ko sa inyo. Gusto daw higpitan ng kampo ni Digong kasi nga mga kababayan, takot na takot ho itong kampo ni Duterte, mga kababayan, na marami pang maglitawan na pwedeng maging witness po dito sa kinakaharap niyang mga asunto at lilitisin po sa ICC, mga kababayan. So eto na,
kailangan na nilang kontrolin yan. Kasi nga baka dumami talaga mga kababayan Opo baka dumami. Bakit kasi nga napabalita na maipiprease po yung kanyang mga ari-arian. Siyempre, yung mga iba nating kababayan, kung sila naman ay mga biktima, pwede naman mag-claim yung mga yan. Di po ba? So ngayon mga kababayan, yung mga napakaraming biktima, maaari ho silang dumulog doon. Opo, para dumagdag pa sa mga nagre-reklamo sa kanya. Yan, mga kababayan. Kaya itong si Digong mga kababayan, ito ho ay araw-araw na araw-araw na hong umiiyak sa kanyang kulungan. Opo araw-araw na ho siyang umiiyak sa kanyang kulungan. At mamaya tatalakayin po natin yan. Pero mga kababayan, opo inabot na tayo ng mahabang-mahabang oras. Meron na po akong meeting ng alas 10. Kaya kailangan po unahin po natin yon. Opo Sa Caloocan City, Boss Mike, lumitaw na ang mga kamag-anakan ng mga biktima ng EJK. Ang dami ho. Valenzuela, Caloocan, buong bansa ho Buong bansa. Opo, buong bansa na ho yung nagrereklamo. Mga kababayan. So mga kababayan, bibitinin ko po muna kayo at kita-kita na lang po tayo sa mga susunod. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan, huwag nyo hong kakalimutan yung aking laging hinihiling. Mag-like po kayo, mag-share po kayo, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.